Hi guys! Good afternoon again. Actually, good evening na kasi hapon na kami dito. Actually guys, nag-live ako balik. Inulit ko yung live ko kasi kanina, di ba, ang gandang sunrise, sun kanina. Tapos ngayon bigla na lang foggy kami dito, medyo malakas ang fog, kaya sabi ko this is interesting. Kailangan ko to i-vlog. So right now guys, again, mag-time and date stamp tayo. Today is Saturday, August 12, 2023. My time here is 6:43 in the evening na kami dito. So kanina guys, clear yan. So klaro yung mga RV dun sa kabila. Klaro yung mga boat. Ngayon guys, biglang nag-fog. Covered kami ng fog dito ngayon. So ganito ang visibility namin dito guys. Kita natin napaka-foggy na siya. Yan. Kanina, medyo clear tayo kanina. Makikita natin yung clear yung mga boat. Tapos yung mga RV dyan guys sa kabilang campground na napaka-clear nila. Ngayon, medyo foggy na. Ganito talaga guys. Bigla na lang magka-foggy kami dito. As thick as ganun kakapal. May mas grabe pa dito. Although medyo na to the scale of 1 to 10, nandito tayo sa mga 8. May 10 dito talagang napaka ang visibility. Yan. So ang boat halos hindi mo na makita yung boat. Yan, there we go. So inano ko lang guys, pinakita ko lang how foggy we are dito sa Bodega Bay. Kapag talaga siya, talagang magpapalo. Tingnan natin, ikot tayo dun sa may bandang bundok guys. Yan, yung bundok. Foggy talaga siya masyado. Hi, hello, how are you? Elizabeth de la Cruz. Hi Beth, kumusta po Beth? How are you? Thank you for coming in. So live po tayo ngayon Beth sa may Bodega Bay, California. So my time here is 6:45 in the evening na medyo maliwanag pero ang sunset namin supposedly is 8:30. But hindi naman ma-appreciate masyado yung sunset dahil foggy. But who knows, mag-clear up din ito kasi very fast nag-change ang niya klima dito. Pero nasa coastal area kasi yung mga aquamarine nila, bigla na lang halo na rin ito aquamarine. So since yesterday nandito ako, very foggy din ito siya pero mas thicker ito siya ngayon. Talagang napaka-thick niya ang fog. Hi Ming, bumalik ako Ming. Kumusta Ming? Enjoy me safe. Bumalik ako Ming para ma-document ko itong how foggy we are now. So kanina, 'di ba, clear yung mga pictures natin. Diyan makita natin yung mga RV diyan, klaro din sa kabila. Tapos sa mga boat, napaka-clear. Tapos ngayon, bigla na lang ganyan siya. So again, today is Saturday, August 12, 2023. My time here is 6:46 in the evening. So kayo dyan Ming, na kayo sa Pilipinas, Sunday na kayo. Plus 1 day, plus 3 hours. So kung kami ay 6, 7, 8, 9 na kayo dyan, 9:46 in the morning kayo. Kami naman, papasok na kami sa gabi. Yan. Hi Joel! Kanay sa dagat ante. Joel, nagbalik ko vlog kasi para ma-document ko at i-share ko sa inyo yung how foggy we are talaga kapag matabunan kami ng fog dito. So itong mga tao dito hindi nag-alisan. Ako din, hindi din ako aalis. Diyan ako matulog. Dahil masarap ang pwesto. Magandang pwesto ko. Tapos may nadagdag pa doon. Kasing liit sa akin. Yan, yun siya. Gusto ko rin yung van na yan. Yan ang hinahanap ko noon. Yung Ford Transit Connect. Mas higher ang roof niyan. Pero the same size sa akin. Sa akin naman mas lower ang roof. But mahirap pagilapin yung van na yan kasi mabili kasi although gistop nila ng produce ng ganyan. But this is a very good one. Talagang pangbato mo yan sa pang long distance na biyahe. Dahil matipid sa gasolina and then okay siya kasi higaan mo lang kailangan at saka kaunting lutuan at saka may maraming pagkain everywhere. Food, pagkain, gasolina everywhere. Tapos paliguan everywhere. So palang labahan everywhere. So hindi problema kaya gusto mo talagang malayong marating mo, mas maganda itong maliit. At saka magsikipan man ang daan, makalusot ka rin.
ikaw ma-priority kasi minsan kung malaki ka, maganda ang laki kasi maluwag talagang comfort and lifestyle talaga. Yun lang din, hindi mo ma-perfect, pero sa akin gusto ko yung distance nga malayo yung marating mo, and then hindi ka gagastos ng malaking gas, and then okay na yan sa akin, makahiga lang ko ng maayos, okay na ako. At saka wala namang problemang pagkain, at saka gas, at saka liguan, at saka laundry, walang problema, they're everywhere. So ganito kami Ming, Joel, my friend, dito kami, sino pa ba dyan? Si Loming, si Elizabeth, ganito kami ka-foggy talaga. Yan tapos may nangisda pa rin doon. Yan, kanina pa yan sila nangisda. Mga malaking RV yan sila, parang mag-asawa. Yan. So mga malaki yan sila. Kahapon pa kami dito, hindi kami mag-alisan kasi ayaw naming mawalaan ng pwesto. Kaya dito ako, yung area, yan, yung mga solar ko dyan. So yan ang electricity ko sa mga gamit ko sa electricity. Tapos ito naman galing sila sa taas. Yan, so ganoon siya kapagi sa taas, guys. Bundok, kasi gusto ko sa taas, doon ka rin sa taas. Ito din, mga camper banners din ito. Mga medium size yan sila. Yan, mga class B. Yan, mahilig talaga mga tao dito sa camper van, friend. I don't know, parang it's growing community talaga ang pagka-camper van, dahil siguro sa yung alam mo naman, yung ang tao dito parang di-realize nga life is too short. Magpasyal-pasyal ka. Kailangan you can go anywhere you want. Yeah, na-realize na yung mga tao. Gusto nang magpasyal, kaya maraming mga camper vans, usong-uso talaga dito, friend. Ito naman, may barko namang boat nga kaming, galing ito ng isda. Yan, so medyo foggy na tayo ang dating kanina, sharp, makita mo yung mga sasakyan sa kabila, yung mga RV doon, napaka-clear. Ngayon, medyo ibang beauty na naman siya, friend. Yan, so ganun kami ka-foggy dito. Alam mo, gusto kong ganyang klaseng boat na nasa taas ako mag-drive. Kita ko lahat yung mga activities ko sa baba. Yan, akyat ka doon sa taas and then doon ka mag-drive. That's a nice boat. Hindi siya naman masyadong maliit. Siya, yung medium size. Yan, gusto kong ganyang boat. Yeah, that's very nice. Tapos sa taas ka magda-drive. Talagang klaro mo yung makikita ng mga activities din sa baba mo. So yan, na siya, pa-blurred na siya sa horizon. Actually, that area, there is the marina where they park their boat. So dyan sila galing, kapag aalis sila mga isda, dyan sila galing. Yan. Ay, batiin ko po kayo pala, magandang umaga sa inyong lahat dyan, Pilipinas, mabuhay. At magandang hapon din dito sa Amerika, mga buhay, mga Pilipino, mga friends natin all over the world. Saan man kayo sa bandang part ng mundo ngayon, good morning, good evening, good afternoon, good night, or whatever. Pili na lang po kayo. Sino ba to? Christine. Hi, Chris. Bumalik tayo, ha. Kasi gina-document ko yung how foggy is coastal Bodega Bay during evening. Pero not all the time naman foggy kami dito. Ngayon lang talagang tinakipan kami ng fog. Kanina, 'di ba, medyo medyo may pagka-blue sky tayo kanina, tapos clear yung ating mga horizon diyan, nakikita natin yung marina, nakikita nating marina dito. Ngayon medyo covered na sa fog. Mac Not Savis Nardnag, hello friend, how are you doing? Thanks for coming to my vlog. Luming, wow, ganda. Yes, Ming, pasyal kayo dito sa akin, friend. Masyal tayo. Mary Grace Parco. Hi Grace, kumusta po? Good morning po dyan sa Pilipinas kayo, Grace, or sa ibang part ng mundo. Batiin ko po kayo kung saan maging part ng mundo ngayon. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Pili na lang kayo doon. Kasing alam ko lang talaga yung Pilipinas, dahil nandoon pa yung mga family ko sa Philippines. Yan, so inikot ko lang yung camera, ganun ka foggy. Ang oras ko dito ay 6:52 sa hapon, and then ang sunset namin dito expected ng 8:30, but hindi siguro ma-appreciate ang sunset masyado nito kung ganitong foggy. Siguro mag-orange diyan, kaya lang covered sa fog siya. So 6:52 in the evening po kami, Pilipinas time, kayo ay +3, so
mga 9:52 in the morning kayo po dyan. Okay, so kanina ang daming mga labasan ng mga boat na nangisda dahil weekend ngayon. So dumating ako dito Friday, yung yesterday kahapon, may mga boat naman naglabasan tapos may pabalik, pero mas marami ngayon dahil weekend. So ngayon Sunday bukas, so magstay ako dito naman ako matulog uli. Natulog ako kagabi dito mahimbing, para lang may sounds nga parang animals na naman madaling araw. Tinignan ko yung clock is 2 o'clock dyan banda sa may bundok, parang I don't know if that was a bobcat or coyote kasi may mga animals dito mga bear ba or whatever. So may boses nga medyo word, tapos nawala din. Pero malakas naman ang signal ng phone namin dito, so we can call fast for if we need emergency. At saka may mga kapitbahay ako dito hindi naman ito sila umaalis yeah. So napaka foggy, talagang foggy ganyan. Pero minsan may mas makapal pa talaga dito, friend. Scale 10, about 1/10, nasa tayo, 8 tayo, number 8 tayo ngayon. Kasi may mas makapal pa talaga dito. Ma-remember ko rin yung San Diego, kasi coastal area din yan San Diego. Ganito din sila, makapal din sila nagfa-fog. Yung nagda-drive ako sa umaga, nagfa-fog din dyan. Tapos sa gabi nagfa-fog kasi nagdu-duty ako ng umaga. So I have to hurdle the fog. And then ang lakas pa ng takbuhan ng mga sakyan dahil San Diego is a big city. Ma-remember kong ganitong scenario kasi ganyan Los Angeles, nagpa-fog din dyan. Yung nagtrabaho ako noon sa may Cedars-Sinai Hospital, traveling ako noon, medical ICU, long time ago. So napaka-foggy. Tapos nasa underground pa yung parking area namin. So ang contract ko doon hindi ko tinapos, parang hindi ko city, tapos ang liit ng sakyan, ang liit ng parking lot, tapos ang ICU nandoon sa 32nd tower sa Perstein. So kung titingnan ko yung baba, dalawang elevator nga slim, sabi ko, are we ready for emergency? Guro yan. So makita mo yung Los Angeles na maraming mga buildings dyan, pero sa ilalim yan mga parking lot yan. So you could just imagine yung Cedars-Sinai Hospital, malaking hospital yan. Ang parking lot namin yan sa ground floor. Tapos if I remember, we have like three layers in the ground floor beneath that building. Parking lot namin, tapos mga compact pa. Kasi Los Angeles sabi ko, ay ayoko din. Sabi, tapos siguro na-stress ko, binangga ko yung yung babysitter ko, yung sakyan niya nasa sarili kong driveway. Kaya sabi ko, this is not for me. Kaya gusto kong ayoko na yung mga big city. Gusto kong pwede pa lang may baryo, doon ako sa baryo magtrabaho. So I used to be working in a big hospitals talaga, and then habang patanda na ako, namili na ako ng mga maliit na mga hospitals. And then I go down to the clinic, yung mga dialysis facility. Kasi dati ICU nurse ako, traveling nurse. And then naging acute dialysis nurse hospital din. And then ngayon sa clinic na lang ako. Kasi may mga dialysis dito na yung mga stable ang pasyente, sa clinic na lang yan sila i-dialyze. Hindi kailangan ma-hospital. Kung ma-hospital man yan sila, consider din yan sila, i-manage namin ng acute. But once they get stable, they gonna go to the facility. So yung mga facility namin dito, friend, marami yan sila. Mga dialysis machines namin is 25 to 48 stations. Ang ratio namin, 1 nurse, 12 patient, and may mga technicians kami, 1:4 California, kasi medyo regulated ang California. Sa ibang state, 1:5 yata ang ratio sa technician. Ang nurse baka mas marami pa. So it's really a hard work. It's hard job talaga. Sa isang halimbawa 25 stations, dalawa lang kaming nurse diyan, pero may mga technicians, 1:4 ang ratio. And then of course may manager, assistant manager, secretary, biomed, yon. May mga doctors din kami, nagra-rounds lang din yan sila kapag first dialysis treatment of the week. So kung ang dialysis patient ay TTHS, Tuesday yan sila mag-rounds. Kung Monday, Wednesday, Friday ang patient, Monday sila mag-rounds, but not all the time. Not all the time. So
minsan bigla na lang sila. So dito ang daming mga big facility dito nga hindi kailangan i-hospital ang pasyente. Ipadala lang namin yan kapag may mga complications nga unstable nga i-dialyze namin sa clinic namin. So we called it dialysis facility, dialysis clinic. So nandyan ako ngayon, nag-out na ko sa big hospitals because ako po ay patanda na. Give it to the young people. I've been there. Okay, sino pa ba nandito? Si Loming, nabati ko na si Loming. Si Mary Grace, nabati ko na. Si Mac Nat Chavez, nabati. Kumusta friend? Si Christy, nabati ko na rin. Si Loming again. Si Joel, ang aking gwapang pamangkin. Pura bujag-bujag. Taga Bohol. Si Elizabeth, nabati ko na rin. Okay, so salamat ha pagpunta nyo sa aking sa aking live ngayon. Actually pangalawa na itong live ko kasi kanina medyo maganda ang ang araw, nagbo-blue sky na siya, nagsimula, and then clear na yung mga RVs dyan sa campground. Ngayon, tingnan mo, halos hindi mo na makita, oh. Parang shadow na lang. Yan, kanina clear yan. So, ito ang mukha niya kapag magfa-fog dito. Yan. But, ano pa rin, medyo tahimik na rin kasi gabi na, wala nang naliligo doon sa, yung may maliit na beach doon. Wala na, clear up na siya. So ano na lang, mga dumadaan dito yung mga nagfi-fishing kaninang umaga pa uwi. So diyan yan sila papasok, may bibig diyan, oh, may pintuan diyan. Papasok yan sila diyan and then mag-drive sila dito papuntang marina. Yan. Tapos may iba naman din, siguro mga night fishermen, kanina dumadaan din sila. Yan. Minsan parang may dala silang pamilya pero malaki yung boat nila. Diyan sila galing sa may marina na yan. Ang tawag niya na SPUD. SPUD, S-P-U-D, SPUD Marina, Bodega Bay, dito sa California. Kasi itong Bodega Bay talagang fishing village talaga ito at saka touristy nga area. So medyo may pagka-pricey ang mga dito, mga binibenta. But maraming visitors dito. Talagang popular, marami namang popular dito, halos lahat ng beaches dito. But this area just happened nga dito nga sinushooting yung isang movie nga ano mo tawag noon, The Birds ba yun? That was long time ago. Mga bata pa ako noon, kayo dyan, mga bata pa kayo. But I saw the trailer, it was a good movie. Yung parang my school nga parang stay in yung mga bata tapos hinahabol sila yung mga yung mga birds. So that's why that's The Birds. Dito maraming birds dito kasi coastal area eh. Nangingisda din yung mga birds. No? Ito naman, may coming. Umuwi na rin itong mangingisda na to. Oh. Yan. Sana marami siyang dala. Ayan. So medyo maliit yung boat niya and it looks like dalawa lang sila nakasakay. Yan. Dalawa lang sila nangisda. Kanina may parang charter boat kanina dumaan. Malaki. Tapos maraming sakay. Maraming mga fishing rods nga nakabitay dyan. Tapos parang may pamilya pa. So yun, yung siguro baka mag-overnight yung silang mangisda. Yan. Okay, so talagang pagi hindi na nakita yung boat. Yeah. Wow, happy for you, ma'am. Enjoy, ma'am. Yes, my friend. Kailangan mag-enjoy tayo sa buhay natin, friend. Dahil kailan pa. Diba? Mag-enjoy tayo, di ba sabi nila 20s, 40s, 50s, that's the time talaga dahil nasa 50s ka na, medyo yung mga engine alarm na maglabasan. Katakot naman yun. So kailangan mag-enjoy tayo sa buhay kasi maraming pera, walang pera, mayroong pera, ganun pa rin, isa lang puntahan natin. Kung talagang buhay ka. So enjoy para wala tayong regrets, 'di ba? Importante mag-enjoy sa buhay. This is my way of enjoying life, yung magbili ako ng truck at saka maglaro-laro dito sa Amerika because for me this is the fastest, easiest, the most practical way. Kasi hindi naman ako pwedeng magta-taxi dito, magpaiwan dito, mag-camping, tapos magpa-pick up. No, it's not going to happen. Or magkotse man lang ako, mahirap kasi nakukotse ako dati, nagda-drive ako malayo. And then mahirap, di ka makahiga ng maayos.
Kaya maglagay ka ng bed dyan, higa ka kung saan ka naman mapagod, saan mo gusto, huminto, doon ka matulog. Katulad nitong ginawa ko. Ayaw kong umalis dito dahil maganda yung pwesto ko. Ano ngayon, dito ako matulog. Nang makialam sa akin, kompleto ako, may tubig, may pagkain. Tapos, groceries ko lang. And then, maligo doon ako sa mag-drive ako mga 24 miles from here. Doon sa my gym nga, membership ko. And then, dito naman may mga groceries dito pero pricey, pero isahan man lang punta ako doon sa gitna, doon sa may city mismo. The cheaper, tapos nandoon yung mga shower, nandoon yung mga laundry. Dito meron naman definitely, but I prefer to go there. Yan. Tapos ito yung gusto kong bilhin sana ng sakyan na yan. Hirap talaga hanapin yan, Ford yan. Pero yung sa akin naman ay Nissan NV 200. Yeah. Mas mahaba yung niyan, yung roof. Ang hirap talaga hagilapin yan. Where in fact they stopped producing that. Yan, mas matangkad siya. Yan, pero pareho lang yung size sa akin. Matipid din yan sa gas. Yung sa akin talagang matipid yun sa gas. Para ka lang nagda-drive ng maliit na sasakyan. Kaya diyan na lang din ako babawi kahit man ako ay maliit. Pero okay naman, makahiga naman ako. Okay naman din yung aso, sa front seat yung asong tulog. Yan, tapos ito, sino mo ito? Namamasyal ito sila. Yan, pasyal-pasyal sila nag-golf cart sila. Tapos naglakad lang ako dito sa bandang park dito, friend. Yan. Tapos ito, malaking boat malaking boat. Jocelyn, hi Lynn! Hi auntie, good evening, good morning, thanks always. You're welcome, Lynn. Buti na napasyal ka, Lynn. So live tayo ngayon, Lynn. Talagang what you see right now is the correct time. And ganito ang situation namin sa California ngayon sa may Bodega Bay. Ito, mangingisda ito, malaki ito. Baka charter boat ito or a big fishing industry. Yan, kasi malaki yung boat nila talagang tapos may mga boxes. So mga nangingisda yan. Hindi ko nakita yan kaninang umaga dumaan nor kahapon. Anyway, dumating ko kahapon mga past 10 na yun. So maaari itong charter or talagang nakasabi deep fishing do sila So baka nag-overnight ito. Overnight tapos ngayon lang nakabalik. Tapos pahinga sila bukas, mag-off sila dahil weekend kunuhay. Mga ibon. Yan, so paano na sila pa-diffuse na sila sa fog. Yan. Tapos nagkagulo naman ng mga wave. Ganito pala ang principles ng tidal wave, no? Nagkagulo ang mga wave kapag ang boat ay dumaan. Yan. So ganito ang principles ng tidal wave, yung mga tawag niyan tsunami kapag may volcanic eruption. Tapos ganito mangyari dahil ginagulo ang tubig. Yeah, so recently kami when was that, January, may tsunami dito kaya nangasira yung ibang mga mga ports dito, especially sa Northern California. Ito naman ito ang sinatawag na erosion nga, you have to stay away with it. Kita mo yung cliff tapos bato. Yan, kita mo yung cliff. Yan nagka-crack na nga yun. So, delikado, wala pa namang bakod. So, delikado tayo ka dyan, tapos biglang malaglag yung lupa. Sasakay ka dyan, napunta sa baba. Tapos may mga pa naman, may mga bato pa naman sa salo. So, dangerous kayo. So, ito ako nagsimula na yung mga tao dito. Lakad ako dito. Kasi dito sa coastal area, mahaba to Tingnan mo, naglagay na siya ng tent. Ang cute naman ang tent niya. So, balik truck yun sa kanya. Yung kaibigan ko ganyan din siya Yan. Grabe din yun mag-travel, friend. Ano yung sa kanya SUV? Ito parang pick-up truck siya Yan. Tapos nilagyan niya sa taas. Ano yung sa akin kung lagyan ko kaya ng ganyan ang dami na akong abubot. Gusto ko bar doon sa taas Lagyan ko ng bar tapos lagyan ko ng sahig para akyat ako doon. Mag-barbecue ako doon sa taas. Maglagay ko ng maliit na garden doon sa taas. Di ba may pinakita one time nga may dyan yung van niya, nilalagyan na yung bathtub doon sa taas ng roof niya. Tapos nagbabad-babad siya doon, yung social naman.
Oh, kaya yan. Patungan mo ng ano, lagyan mo ng tubig, bathtub doon. Maghatab ka doon sa taas. Okay. Ang daming mga unique. May nadaanan pa ko. Yung nagda-drive ako papuntang Washington State. Aba, may pick up truck. Tapos sa likod, nilagyan nila pa ng bahay. Nga talagang wood. Tapos may bubong nga parang wood. Tingnan mo, nag-upo siya. Oh, ay, pay, ang ganda naman ng dating niya. I like that. Ang ganda naman. Hindi, tingnan mo siya, oh, nakaupo. Oh, wow, amazing. I like that. Ganda. Oh, sige, lapitan ko doon ko na pang meron doon, nakasarado naman. Sino namang ano doon, nandoon yung dalawang aso kong maingay. Maingay yun. Kaya, may kaunting kasikas dyan sa ano, magdadakdak yun eh. Kaya okay lang, nakasarado naman yun. Yan. So ganoon kami ka ano, foggy friend, oh, grabe. Maglakad pa ako doon, more pa. Para makita natin doon, pero hindi na doon sa may Spad Marina, masyadong malayo na 'yon. Makiusyoso lang ako nitong tao na to, daanan natin. Tingnan natin yung setup niya, ang ganda, oh. Ano ito, talagang hardcore traveler ito. Tingnan mo yung gulong ng truck niya. Galing ito sa mga disyerto. Uy, sakyanan patawid. So, nandun ako friend, oh. Tingnan mo, nakahilira na kami doon. Dagdagan pa yan mamaya. Kasi tomorrow, Sunday, kaya mga camper ba na yan, mga RV na yan, hindi na yan aalis. Kasama na ako dyan. Aalis ko, mawalaan ako ng pwesto. Bukas Sunday, maraming tao bukas. So, maglakad pa ako friend. Punta ako doon. Sige, enjoy lang kayo friend ha. Tingnan mo yung sakyan. Yung laki-laki ng gulong, oh. Ganda ng setup niya. Talagang ano ito, grabe itong tao na to. Galing ito sa disyerto. Hindi takot ito may stock up. Yan, one time na stock up ako. Talagang buti na lang, oh, ito. Ito, mga traveler ito, grabe. Yan. Yung iba umakyat sa taas siguro, doon na sila matutulog sa taas. Yan, so doon ako banda, and then here we go. Look at that, how foggy it is. Yan, tadadadang. Ay, ang flowers, natulog din ang flowers, oh. Natutulog din siya, nung klaseng bulaklak ito. Para din siya natutulog. Yan, tapos mga bato-bato, oh, yung mga nagngisda kanina dito, sila dumadaan. Yung problema kung malambot yung lupa, sasakay ka dyan sa ano. Tapos ito friend, oh, yan na, nagbe-build up na yan, matutulog yung mga tao na yan dyan. Pumupwisto na dahil Sunday. Yan, see? Kaya yung mga kaibigan ko halos gusto na rin mag-van life. Some of them nauna pa sa akin nagba-van life. And then, yung iba naman, they were being encouraged because of me. Magba-van life na daw din sila. Nainganyo sila sa ginagawa ko sa buhay ko. Yeah. Sabi na, mag-van life din daw sila. Dahil, biro mo, hindi ka na mag-hotel, gagastos ka pa ng hotel. Tapos, anytime ka magbiyahe, walang makialam sa'yo. Yeah, saan ka matulog, saan ka mapagod, tabi ka lang, sablay ka lang. Saan mo gustong sumablay, diyan ka matulog, walang makialam sa'yo. Basta stay put ka lang sa area nga, allowed ka mag-camp. Kasi may mga area dito nga, may sinasabi nga, no camping overnight, blah blah blah. And then side na yon, it happens nga wala. So that means to say, libre. Kaya, yan mga classmate ko, yung mga kahilira dyan, kahapon pa yan, hindi na nag-alisan. Tapos Sunday pa bukas, mas lalong hindi aalis yan. Dahil, saan ka makakitang view mo dyan, ganda ng view mo. Doon ka, tapos pagising mo, marinig mo na lang yung mga mangingisda dumadaan sa'yo. Yan. Yeah, so talagang nakakaano talaga, I love doing the van life way. I really do the best part of my life. The best part of my life. Yan. Tapos yung mga kotse na yan, either magstay yan or baka alis yan. Pero may nakikita din akong nasa kotse sila. Pero mas komportable kasi kapag truck or van dahil makahiga ka talaga. At least meron kang twin bed size nga ano na bed.
komportable ka. Yan. Saan na ang hotel mo ngayon? Saan na ang taxi-taxi? Tapos mag-rent ka ng sasakyan. Expensive rin. Kasi you have to pay per day and mileage. And have your own gas. But alam mo, marami ko nakilala along the way nga mga European. Pumupunta sila dito. Where in fact, may isa nakilala ko doon. That family is coming from France. Medium size ang ano niya, camper van, yung katulad sa akin, malaki kaunti. Katulad yung dumaan kanina. Gina-ship nila friend from France to Alaska, and then Alaska by land to Canada, and then boom, nakita kami dito sa visitor center dito sa Bodega Bay, and they're very nice person. So biro mo kasi sa Europe, ikot-ikot sila sa Europe through van. And then siniship nila dito sa Amerika. Tour sila buong Amerika without having trouble finding for hotels and then whatever. Kasi dito, you wanna go campground, you can go campground. You're gonna sleep in the rest area. There's a lot of rest area. Truck stop, there's a lot of truck stop. Tapos ganito, sablay ka lang dyan. See? Mahirap mag-taxi at saka, actually, also dito ngayon for rental nga mga van. Maaari yung mga van dumadaan kanina, baka rental yon. Kaya lang, expensive. Kompleto na rin yan, may higaan, may mga, lutuan, ganon. Ikaw lang mag-fill up sa mga gamit mo, mga tubig, ganon. Yan. Tapos medyo mahulog ka rin, expensive, mag-rent ka. Pero kung ikaw tourist galing sa ibang bansa, for me, maganda yung ganon. Kasi you can travel all over United States, including Canada, Alaska, through van. Basta you have a proper documentation, you can pass by through borders of Canada. Ako, talagang pinapas ko yung Canada noon. Ang sakyan ko naman yung van nga Toyota Sienna. I love that car, very yung longevity. Nandyan pa naman sa akin. Kaya lang 250,000 mileage na siya, pero diyan pa rin, lumalaban pa rin. Tapos nag Honda Odyssey ko, medyo talo ako sa Honda Odyssey. Parang yung marami ba siyang mga electronics, minsan mag-alarm kapag mag-change ang weather, hindi mo alam kung sasabi siya ng totoo. Kung galing ka sa mainit na state, punta ka sa malamig, yung electronics magkagulo. So for me, I like nga yung 50% manual, hindi yung total automatic. At saka may mga experience din ako noon, yung automatic door, kasi you want comfort, but kapag emergency, may mag-attack sa'yo, ang automatic door mo, hinay. Maganda yung manual kasi balibag mo lang yung door mo, tapos sarado ka na. Yung automatic, maghintay ka. Hinihintay yung hold upper para makasulod. So for me, I like manual car. Manual car kasi balibag mo lang yung pintuan, tapos automatic changing of temperature, ang sensor niyan magkagulo. Hindi mo alam kung nagsasabi ng totoo. So kabakabahan ka in the middle of desert of nowhere. It's not good. Ayaw kong mag-travel ng stress. Kaya naiwan sa akin yung Sienna at saka may dalawang van nga yung malaki, pero hindi ko ginamit kasi V8 eh. So I ended up buying that small van, and for me the best. Yeah, importante makahiga ako, and then ang gasolina napaka barato. Hindi naman barato kasi mahal naman ang gasolina dito, especially California. Kaya lang full tank ko niyan is $50. Imagine. Malayo na marating ko yung $50. Kung sa maka 50%, usually ako tag $25 lang bayaran ko. 20, how much more kung nasa state ako ng Texas. No, makalabas ka lang ng California, ang gas is cheaper. California talaga very expensive ang gas. So hindi siya malaki, hindi ko makatayo doon, but I'm good. Yung van ko naman, yung mga luma ko nga van nga V8, makatayo, komportable, kaya lang V8. So imagine, gas, full tank ko noon is $120. Ang takbuhin ko lang noon, yun lang, 350 miles. So ito para lang akong nagda-drive ng kotse na normal lang, which is I'm happy about it. Yeah, okay. So talagang maganda yung ano niya. Pero yan naman kasi, emergency ba, magtiklop ka pa niyan. Tiklop ka pa, tapos yung pintuan,
Kung nasa taas, kung may mga luko-luko dyan, bababa ka pa tapos magbukas ka sa pintuan sakyan mo. Yan na din ang drawback dyan. Whereas yung katulad sa akin, I can in and out sa driver's seat tapos sa likod. Yan, slide-slide lang ako doon. Tapos kung may magluko-luko dyan, makatakbo ka kagad. Ito, medyo ganyan ka, tapos may mangluko sa'yo. Bababa ka sa hagdanan, tapos paano kung tigre, tiger, bear ba, or mga ano dyan. Pero kung todo yan, sigurado kung todo yan sa mga gamit ng pang-protection nila. Hindi magpa-alkansi yan, ganyan pa, ruggedly look. Hindi magpa-alkansi yan. Yan, so, pero kaya lang kung madali ka, magtiklop ka pa niyan, tapos bababa ka pa, pasok ka doon sa pickup truck mo. Itong mga to sinasabi ko, friend, nga may mga foreign tals nito, so who knows, baka ito foreign tal ito. Medyo expensive din ang rent niyan, kamahalan, pero kung ikaw ay traveler, foreigner, gagaling sa ibang bansa, pagdating mo dito, mag-hotels ka, limited ang movement mo, mag-taxi-taxi ka, whereas dyan, nahigaan ka na, may sarili kang hotel on the go. Yun yan, gano'n, pareho lang siguro gastos, kasi gagastos ka naman mag-hotel, expensive rent, tapos ano ka pa, mag-rent ka ng rent a car, expensive. So, makita mo din, where are you from? Oh, I'm from Canada. I'm from France. I'm from UK. Yan, makita mo mga classmate ko dito sa on the road. Yung nag-travel ako Washington State, papunta dito sa California, balik. Coastal lang ako nagda-drive. Yan, yung mga iba dyan galing sa Europe. Nagre-rent sila ng van. Tapos may nakilala din akong isa nga, in fact, taga California lang siya eh. Sabi niya, nag-rent ko 2,500 daw ang rent niya for a week, 2,500, tapos plus mileage, magkano yung mileage niya, I think it's less than $1 per mile nga i-drive mo, ipatong mo yun sa iyo, and then gamit mo, tapos gano'n ang itsura, and then gano'n kalaki, and then sabi niya, mag-try ko lang kasi I want to do into a van life. Ano yun siya, parang researcher, teacher, researcher, mga educated yung nga yan eh. Tapos sabi niya, nag-try lang ako dahil gusto daw din niyang magbili ng truck tapos mag-travel. See? Yan. Kadalasan yung mga YouTuber din yung mga yan eh. At saka yung mga nagtatrabaho online. Yeah. Starlink dala yan or mga whatever, Wi-Fi. So yan mga nakikita ko sa daan. It's nice to, to meet these people and they're very nice. Yan. Ines, si Roy, shout out po. Hello my friend, welcome, welcome. Marley, hi Mar. Oh, thank you Mar, nakapasok ka Mar. Hindi na busy. Yeah, ito sakyan, itong mga kita mo yung mga tugsok niyan, mga fishing rod nila yan. Mangingisda yan, yan. So medyo blurred na tayo tingnan dahil napaka-foggy namin dito Mar. Kanina kung makita mo yung mga video ko kanina, medyo clear, tapos makita mong clear yung mga sasakyan, yung mga campground dyan, makita mo pa yung mga tao nga medyo naglakad-lakad, nagfi-fishing. Ngayon wala na dahil very foggy na, at saka pahapon na rin, paggabi na rin kami. Yan, ganito may ka-foggy dito ngayon. Yan, it's so foggy talaga. Yan, talagang hindi mo na makita yung marina doon, but it's different look. It's a different beauty naman ngayon. Yan. Okay. So Sunday bukas, so nag-prepare na tong mga to. Hindi yan aalis. Yan na yan. Yan. Tapos dito naman kami nagpa-park. Yun, nga banda. Talaga naman ito, talagang hardcore traveler talaga itong tsura niya. Yung truck niya. Laki-laki ng gulong. So galing ito sa disyerto. Yan. Mga off-road nga mga gulong. Pero parang dalawa sila dyan, mag-asawa yata. Tapos doon naman kami. Doon kami, banda, hilira kami doon. Bukas, Sunday bukas, family day, mapuno na ito friend. Yan. So ito naman, yung maliit na yan, yun yung gusto ko talaga noon. Yan, Ford Transit Connect pala yan siya. Hirap paghilapin yan kasi yan kadalasan ang gusto. Kahit sa bandang Europe naman, yung katulad sa akin, yung NV200. Parang hindi masyadong ganyan. At saka may mga brand sila ng mga European din. Donato ba? Ang tawag, Ducato. Pero may mas maliit.
Mga Volkswagen din, ganun. Yan. NV200, iba ang pangalan sa kanila but it's Nissan. So, European, catered nila doon. Pero ganyan sa akin, mga dalawa, mga asawa, or mag-isa. Pwede naman yan dalawa, pero mag-isa man lang ako, okay na yan sa akin. Yan, tapos niyan siya, oh. Ang naka-diferensya ito sa akin, mas higher ang roof nito. Pero basically sa tipid ng gas pareho sila at saka yung space. Yan. Upo-upo pa sila. Oh. Parang dalawa sila dyan. Yung mga bata pa. Mga California din. Katulad ko. Sa mga Californian mahilig sa van. Parang yata. Yung Volkswagen nga West Palfa. Tawag dito, California din yan. I like their solar. Tanungin ko daw. Hi, hello. Hi. I like your solar. Where did you have it installed? I installed it myself. You did? Yeah. Can you install mine? I had some help. So what is that? Is that 100? Hold on one second. Oh, is that your cat? Yeah, hold on one second. Oh, okay. Come here, baby girl. Get back in there. It's quite Sorry. cliffy down there. So you did convert this van by yourself. You put solar. I did not put you in the picture. Oh, okay. Unless you wanted. This is a live. I'm trying to share it from my friends all Okay. over the world. Yeah. And then when I was walking, and because I'm supposed to be buying this kind of van, mine is Nissan NV200 over there. I think you passed me by Okay. because I saw you, because I said, oh, that's the van I supposed to buy. Yeah. But it's hard to buy this one. Oh, is it? Yeah, because it looks like many people loves this kind of van. Yeah. Your roof is higher than mine. Oh, really? And Yeah. I wish mine was higher. yeah, it's higher, and you have a very big space in front, shelves, I think, in your Yeah. driver's seat area. Yeah. So I saw one of the vlogger, YouTuber, I think, what's the name of that lady with a red like this. Oh, the ladybug? A ladybug, yeah. So that's why I was inspired by a ladybug, because the space, how she, trying to manipulate inside. Yeah. You know her. Are you a vlogger too? No, but I know who you're talking about. 'Cause I watch her videos. Yeah. So I was looking for this one, and then when I went to the dealership, they have a big transit, but this time I'm not ready to get the big. Yeah. Because I want more on distance. I mean, if I have a bed, then I'm fine with it. Yeah. And then I can travel all over. Yeah. I love to travel. Yeah. Yeah. Are you a writer or? No, I'm just journaling. Yeah. So, I have a small YouTube channel, Nurse Nomadic RX. Nurse Nomadic RX. Just in case. How do you spell it? Nurse, because I'm a nomad nurse. Yeah. Nurse. Nomadic RX, because I'm all over the place. I'm a traveling nurse, so that's why I'm a nomad. Oh, cute. I'll look you up right now. Oh, thank you very much. Yeah. And then I was assigned one time here in Santa Rosa, and I used to come in that area there, Doran Beach. Yeah. Yeah, and then this one I haven't come up in here, but yesterday I came in and I love it. I did not get out, so since just that I was there, and my neighbors down there didn't come out, so I'll stay. Yeah. Are you staying here tonight? I might, yeah. Yeah, when I woke up, then I heard this fisherman coming out from the marina out. And, oh wow! So I have a lot of videos with that, like Yeah. on my reels, on my Facebook, and on my YouTube. Yeah. Then I love doing it. Yeah. But I love your setup. Thank you. Yeah. So is that 200 solar on top? Yeah, it's a 100 watt. So Okay, 200. And then what is this Max Air down here? Did you install it yourself too? Also with some help, but yeah. You guys are awesome. Thank you. Yeah, you're very good. See, can I take pictures like Yeah, that? sure. Yeah, because I like to put mine, because I'm thinking to get a bigger one, but because of the gas thing, I love this smaller one. Yeah. Yeah, Yeah, because I it's a don't have to nice worry size. about gas. Yeah. And so where did you travel? Just California? Yeah, just California so far. How long you been traveling? Not long, only 6 months. You love this? Yeah, well, I'm working here for Ah. like the season, and then
so I haven't done a lot of traveling because I've been Oh, working. what kind of work you do? I work at just a restaurant and with animals. So Animals. yeah, wild animals. That's great. And Yeah. then you buy a van and Yeah. then you convert like this and you travel all around. This I love doing it, you Yeah. know. It's I a tried great way. before. I tested with my Sienna, a Toyota Sienna, and there was Odyssey. And I have a big V8, those Chevy 1500. But I bought like this, but this one I was looking for it and it's hard to find Oh yeah. because many loves this kind of van. Yeah. Yeah, the gas is really good, right? It is really good. Yeah, I might consider also this one. I know this stop producing this. Oh yeah. Yeah, I think this stop. So what model is this? What year is this? I think it's 2013. 2000 is still good, you Yeah. know. And then it's not sickly like from time to time it gives you headache, no. No, not really. Yeah, I have that good feedback with this van. Yeah. Yeah, it and then works pretty well. the smaller, I like the smaller thing because it's easy to manipulate. It is. Yeah. maneuver, It's like- a compact Yeah. space. Compact space. If I go to like Denver, you know, big cities, San Diego, Los Angeles, Yeah. I even sleep on the side. Didn't even know Yeah. somebody's sleeping there. Yeah. It's a lot less obvious. It's less obvious. Yeah. It's very stealthy and it's easy to wiggle. Yeah. Yeah. What's your name, friend? Courtney. Courtney. I'm Rosario. What was it? Rosario. Oh, okay. Yeah. So see you on my vlog, and then Go for it now. yeah, but maybe also it looks like you planning to make a YouTube channel too? No, I don't know. I'm not very good at that. But Maybe also I'm very shy. Yeah. Yeah, but it's fun because before I love doing photography video, and then just like there, then I realized what about sharing it? It would be nicer. Yeah. So I'm new to this live blogging thing. Oh yeah. Yeah. I make like TikToks every now and then. Oh, you have like, TikToks? What is your TikTok? I don't even know. I don't post very often. That's why I say like every now and then I'll make one. Yeah, But I was with TikTok before, but I get out because I was scared because of those kind of news, blah blah blah. Yeah. They're gonna vacuum your information regularly to whatever. So I ended up now more on YouTube and on my Facebook. Yeah. Visit on my Facebook, Rosario Sungkuan. You will see me there too. Yeah, nice seeing you, friend. Nice knowing you. And said, oh, I like this man. yeah. I might consider. So this is advanced track. So this is the one with cross control, everything. No, mine doesn't have cruise control. Ah, Yeah. okay. Like the Invader is other one, no cross control. But I said I want cross control, but Yeah. it doesn't matter. You know? Yeah. It's I the didn't same even thing. notice until someone pointed it out, and then I was like, oh yeah, it doesn't have cruise control. Yeah, That sucks. because I didn't even know it until I was like researching. So I was choosing between NB200, the Nissan, and this one, and then I supposed to be this one. Then I look around, and then it looks like there was one but very big mileage. Yeah, and then because I was looking for that used, because there's no point buying brand new and then after a year you're gonna upgrade, Yeah. and then you do not know. Yeah. So as I said, this is experimental, but I love the small one. Yeah. Because I can go anywhere I want. Yeah. Yeah, because the bigger you are, like restriction. Oh, you're Yeah. tall, you are long. Yeah. I love it, but I hate it every now and then. Why? It's pretty tiny. Yeah, the only thing. Because I have my cat, you know, I just wish she had more space. Yeah, that's what I think about small space. We sacrifice one thing. We cannot perfect it, but if I go the big one, because I was looking for the 2500, I was looking those kind of stuff, and then the other one, the Ford, bigger than this, and I said, because I have a daughter in Los Angeles, then I prefer to stay in my van than in her apartment because Yeah. I have a lot of stuff down there. So I said, for now this one, because I love to travel. Yeah, and then first I have to see California because California is beautiful also. Yeah, and then later on, all over the place. Friend, thank you so much, and nice meeting you. So I was so impressed. 2 panels with Max Air. Very good. Thank you so much. Have a blessed day, friend. All right, take care. All right. So, natanong ko talaga yung mabait naman. Bata pa siya. So, nagtrabaho siya sa animal shelter and sa restaurant, and then bumili siya ng van and he's happy enjoying it. So, sabi niya,
Ang ayaw na niya sa banya maliit, which is sa akin naman din maliit, parang ganon. Sometimes I'm looking for a big space. But sabi ko, kung malaki, mag cross country ako, ang laki ng gastos ng gas ko. So dito muna ako sa maliit, importante may matulugan ako. Sana ako sa sablay. So ganyan na lang muna. Total may malaki naman din akong van. Kaya lang ang gastos sa gas doon, grabe. Grabe kasi nadala ko na rin yun, Colorado, Texas, New Mexico, saan ko dinadala yun, pero hindi ko nadala yun ng East Coast. But ma-feel mo talaga yung kagat ng big RV dahil napakagastos sa gas. Yan naman hindi mo maramdaman eh. Yung gas ito. Alis tayo kasi mukha kong nag-sigarilyo si Manong, ma-allergy tayo niyan. Ito nakahiliran na sila, ito mga malaki sila dito oh. Yan. Pero may nakilala din ako iba, ang laki-laki ng van nila. Truck, yung ganito. RV, pero mag-isa lang sila. Minsan mga matanda na nagre-retire. Kasi sabi nila, mas gustuhin nilang maglakad-lakad sa kanilang retirement kasi nasa bahay sila. Oo, mga matanda na mag-isa lang. Kadalasan pa naman ng mga babae. Yan, ito yung kapitbahay ko. Yan, mabait itong taga-sabi sa akin, "Oy, maganda doon, punta ka doon." Yan. Parang bahay talaga din sa loob. But mag-drive ka talagang brusko ka talaga when it comes to driving, si malaki yan. So dito na ako sa aking maliit na van, cute. Cute, I love my own. Yan lang, ganun lang kasimple. Yung mga portable ko mga solar, nandyan lang, pinapatong ko lang dyan. Tapos nilaligpit ko na kasi hapon na. Yan, nandyan yung mga fur babies ko. Tapos yung awning ko, hindi ko naman nilabas yan dahil yan na lang. Tapos may box ako dyan. Tapos dyan, mga labahin ko dyan, mga ilaw-ilaw dyan. Pagkain extra, mga bigas dun sa taas. Pagkain mga canned goods, mga ulam or whatever. Yan, so ito guys, talagang padilim na kami. Naku, mas lalo nang kumapal ang fog, oh. Mas grabe na. Oh. Ingat po ma'am. Thank you Ming, kayo din. Wala na bang ulan din sa atin? Wala nang bagyo. Hopefully guys na okay na tayo dyan. Grabe naman yung ulan sa atin, non-stop yung bagyo. Oo, sabi minsan nakaisip ako tuloy, sana naman hindi tayo yung parusahan yung non-stop nga ulan katulad yung nangyari sa Brazil. Dahil yung celebration noon nga parang hindi ka nais. Tapos meron pa naman tayong dyan, yung narinig nyo ba yun, yung dyan, balita nga pinag-initan siya ngayon, si Pura Loka. Yung gina-mockdown niya yung natin, ating Panginoon. Nainis talaga ako noon. Grabe naman yung tao na yun. Kahit na siguro wala kang kakainin, hindi ka sikat, huwag mo naman gamitin ang Diyos sa ganyang bagay. Kung kilala niyo friend, Pura Loka, sikat yan. Trending yan dyan sa atin. Maraming galit yan sa kanya. Huwag naman niya i-mockdown yung Diyos natin. Si Jesus Christ, nagsuot ng Nazareno, tapos kinakanta yung yung Our Father nga in a blasphemic way. Nakaka-insulto nating mga Kristiyano. Makita mo talaga, mainis ka talaga. Ang kita ko sa mukha niya, demonyo eh. Kung narinig mo na, meron daw parating, meron na naman. Ha? Diyos mio, kanay sa imong van. Ay, salamat Bel. May parating naman, sana naman hindi tayo pinaparusahan ng Diyos dyan kasi alam mo naman yung yung balita natin diyan, narinig nyo diyan, trending sa atin, galit nga yung mga tao sa kanya, yung Pura Loka nga siya, gina-mockdown niya yung natin, Panginoon. Nakakainis talaga siya tingnan. Hindi siya nakakatuwa. Kaya binaban na yan siya, ingrata na yan, persona grata sa mga lugar diyan sa atin. Sana buong bansa iingrata na lang siya, dala siya doon sa Middle East para makita niya kung hindi ka manggalang sa kapwa. Sabi niya, expression of freedom. Wala, ignorante ka, hindi mo naintindihan ang expression of freedom in the first place. Educate yourself bago ka gumawa ng ganyan. Alam mo naman yung Pilipinas ay marami tayo dyan ay mga Kristiyano, tapos ang Diyos mo nga banal mo to the highest level, to the highest form, bugal-bugalan pa sa Bisaya. Talagang mainis ka talaga. Kahit naman ibang relihiyon, hindi naman nagaganyan.
respeto. Hindi ibig sabihin may freedom of speech ka. Hala na lang, whatever na lang, kahit nananakit ka na ng ibang tao. Kasi nakakasakit ng loob yung ginagawa niya eh. Nakakasakit ng damdamin. So, hindi magandang ginawa niya. Tapos sabi pa niya, freedom ang expression, gagawin pa niya, oy, please. Sabi nga yung isang congresswoman dyan nga, ikaw, bahala ka. At saka, kahit sa mga grupo niya, galit sa kanya eh. Galit sa kanya, yung mga grupo niya. Hindi ko lang masyadong i-mention yung ano, i-research niyo lang friend, mainis talaga kayo. Kahit ano man ang relihiyon mo nga, ginasamba mo to its higher form, and then babastusin mo, hindi ka masaya niyan. Okay? Mahirap kapag faith ang kalabanin mo. Okay? So, sabi ko nga, sobra na naman ito. Ano bang hinahanap niya? Prestige? Masikat siya? Sikat siya sa mga kabaro niya to the highest. I mean, hindi na bali, wala kang kakainin. Huwag mo namang i-mark down ang Diyos. Kasi ang Diyos nandyan na yan, wala ka pa sa DNA. Hindi ka pa alam kung ikatawo ka ba or whatever. It has been there. Tingnan mo lang, paano na-create yung mundo, Aber? Anong paniwala mo? Tapos ima-mark down mo. Wala kang religion, wala kang faith, kung anumang klaseng religion ka, wala. Ikaw ay atheist. Marunong ka mag-respect sa mga taong majority. Huwag mong i-touch yung mga ganyang topic kasi napaka-sensitive. Kasi sinasamba natin ang Diyos to the highest level. Tapos makita mo ima-mark down. Hindi ka masaya niyan. Okay? So, may time kayo, hanapin nyo yan. Mainis talaga kayo. Yung pura loka na yan, sus. Talagang uminit ang ulo ko. Nakita ko yung dinamakdown niya si Lord natin. Hindi ka talaga masaya. Ang tingin ko sa kanya, demonyo sa mukha niya eh. Nagsusuot ng Nazareno. Tapos kinakanta niya yung Father in blasphemic way. Pati na yung Ostia. Ikaw, Katoliko, Christian, follower of Christ, masaya ka ba noon? Hindi, di ba? So, wag naman siyang tularan, please lang. Kasi, alam mo namang Pilipinas ay majority sa atin ay mga Kristiyano. Magrespetahay tayo. Yung freedom of speech mo, itago mo na lang yan. Kasi, ignorante ka. Wala ka sa lugar yung interpretation ng freedom of speech. Everything in this life, in this world, may beginning at saka may ceiling yan kung hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwedeng sumobra dahil anything sobra is toxic. So, toxic ka ngayon. So, ngayon, hindi naman ako kasi nasaktan ako yung faith ko. Hindi naman makasalanan din ako, hindi ko pala simba. Makasalanan ako. Tanggapin ko yan. Kaya lang, yung i-mark down mo yung Diyos ko. Huwag, di pwede yan. Okay? Hindi talaga pwede yan. Milagros Chronico Olvero, hello, how are you, Mel? Kumusta po? Thank you for coming to my live vlog. So nandito tayo sa Bodega Bay, California. Kanina nag-vlog ako, medyo may araw at saka very clear yung paligid ko. Ang visibility talaga clear. Nag-blue sky pa. Ngayon hapon naman, nung oras na ba ako? Tingin ako sa isang orasan ko. 7:41 kami dito sa gabi na. So expected kami dito 8:30 ang sunset namin. So 7:41 ng gabi. So kayo dyan plus 3 hours, 7, 8, 9, 10. So 10 na po kayo friend. 10:41 kayo sa umaga. So magandang umaga po at saka lahat ng mga friends ko all over the world. Mabuhay po tayong lahat. Okay, saan man kayong sulok sa mundong ito, magkaisa tayo. Okay, mga vlogger tayo. Tulungan tayo. Okay, tangkilikin natin sarili natin. Pakita natin sa buong mundo nga kaya ng iba, kaya din natin. Okay? Ako, beginner lang ako, friend, ha? Disclaimer. I'm trying to practice my live vlogging. Hindi ako perfecto, but I'm trying my best. So, I'm trying my best. Ngayon lang ako, halos araw-araw ako nagba-vlog dahil nakabakasyon ako ngayon. Dahil kung magtrabaho ka na, napaka-busy mo, pagod ka sa trabaho. But, whatever it is, ito trabaho talaga ito. I'm trying to, hopefully I can slice my time to do this kind of stuff. Kasi maganda parang siya, stress reliever, nakaka-improve sa your feeling mo. This is good thing, 'di ba? So why not? Try.
And hindi na lang isipin natin na maraming restrictions niyan. Na-restricted ako yung iba diyan sa kaggamit ng music. So that's why impossible ayaw ko gumamit ng music ngayon. Ipagliban ko muna and then in some other time, not now. Yeah. So tingnan mo sa kabila, friend, oh. Yan ang campground diyan. This is Doran Beach. Kita mo parang nag-ilaw diyan nga area, oh. Yan. So kanina klaro yan. Klaro yung mga campground dyan, mga RV, pero ngayon hindi na klaro siya, friend. Talagang foggy na. Paggabi na rin, nadagdagan ang ating visibility nga talagang darker ang paligid natin dito ngayon. Yan. So friends, again, thank you very much for watching my live today, and I hope na-enjoy kayo sa ating palabas ngayon, live with this foggy Bodega Bay, California. Live tayo ngayon. What you see is what you get. Itong situation namin ngayon. Sa coastal area lang ako, ha, pero siguro doon sa loob, sa mga valley, sa gitna, hindi naman siguro foggy. Kasi ito expected kasi dito mga marine, aquamarine plus foggy na rin. So ganito ang situation namin dito ngayon. Okay, friend, ginaikot ko lang ang aking fur babies na naghintay sa akin. Yan, mami, iihi na yan kasi tingin sa akin. And ilakad ko yan mamaya and then bago kami matulog. Pahinga. Alright, so thank you guys for coming. Take care and have a blessed evening to each one of you. So mabuhay po tayong lahat, okay? Mabuhay. Okay. See you guys. Bye-bye you.